Jr. at ni Bersamin lumantad na. At eto mga banateros, natatandaan nyo po ba yung sinabi ni Saldico na black leather makalimutan ng lahat, wag lang ang black leather ay lumabas na rin. So yung mga banateros, mga kabiyaya, bago natin ito simulan, please follow my Facebook page, the JG Banateros, at ang ating TikTok account na J Guevara TV. J Guevara lang pala. Yan. Diyan tayo nakakapag-content ng mabilisan. Mga banateros dyan sa mga channel natin yan, TikTok at Facebook. At eto na. Bakit lumabas itong leather bag ni Marcos Jr.? At ano ang laman ng leather bag ni Marcos Jr.? At ano itong video na hawak ni Bersamin na magtuturo na kasama talaga si Marcos Jr. sa katiwalian or sa pagnanakaw lahat ng krimen na nangyayari ngayon sa gobyerno? Patindi ng patindi, ha? Gumagrabe kayo, ha? Kala nyo hindi kayo mabibisto, ha? Oo, kala nyo hindi kayo mabibisto, pero darating din pala ang panahon na kayo din na maglalaglagan. Pulburon pa more. So syempre, no, bago tayo mapunta ho doon, dito muna tayo sa mga re-reactionan natin, nakatulad lamang hunit ho. Ayan, John Vic Remulla nakipag-ugnayan kay Ambassador Jing Juan. Ano to? Nagpulong ngayong araw sina SILG John Vic Remulla at Ambassador Jing Juan ng Chinese Embassy sa Pilipinas upang talakayin ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagpapatupad ng batas at seguridad ng pagitan ng dalawang bansa. Akala ko galit kayo sa China. Ba't ngayon parang nagmamakaawa na kayo? Ha? Ba't ngayon parang nagmamakaawa na kayo? Ano anyari? Anyari dodong. Ito si Manong John Vic, oh. Talaga Manong Manong John Vic, ha? Oo, yung mga mga pinagagawa mo, ha? Oo, so dito naman tayo sa ibang sa ibang talakayan katulad na lamang nito. Nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, sabi yan ni Congressman Kiko Barsaga. Dahil patunay na ang Duterte brand ng pamumuno ay epektibo sa pagbawas ng krimen, pagpapalakas ng turismo at pagpapalago ng ating ekonomiya. That's true. Yan ngayon. Ngayon masakit ngayon sa Pilipinas kapag ikaw ay isang matinong leader, matinong politika or kahit ano pang posisyon sa gobyerno, pag matino ka, maraming galit sa'yo. Lalong-lalo na yung mga kasamahan mo dyan sa gobyerno. Pero pag ikaw ay malademonyo, kagaya ni Marcos Jr., puta na, ang bilis niyan. Ang bilis niyan dong. Oo, tropa ka kaagad. Kasi alam nila na iisa kayo ng bituka. Kaya yung reality na nangyayari ho ngayon sa bansang Pilipinas. Oo, tama rito si Congressman Kiko Barsaga. Samantalang, Tito Soto, wala akong ginawang ganun. Tito Soto nagtataka kung bakit siya kinasuhan ng indirect contempt. Okay ba mga banateros? Deserve ba ni Tito Soto na makasuhan ng indirect contempt? Comment nyo lang niya sa baba. Ikaw naman kasi Tito Sen. Sa totoo lang kasi maling-mali ang pinagagawa mo na parang mas may alam ka pa sa Supreme Court. Una-una, hindi ka naman abogado. At hindi rin ibig sabihin porket abogado ka,
mas kailangan nga paniwalaan kaysa sa Supreme Court. Kaya nga kataas-taas ang Korte Supreme, kaya nga kataas-taasan hukuman ang tawag dyan, Tito Sen. Ilang beses ba namin sasabihin sa iyo na ganun talaga yung dapat? Biruin mo, Senate President ka, wala kang respeto sa kataas-taasan hukuman. Ano kaya yun? Diba? Nakakagago lang. Isang malaking isang malaking katangahan yun. Wala kang respeto sa Korte Suprema, kagaguhan yun. Kaya ngayon, huwag kang magtataka kung ba't nakasuhan ka, ha? At eto, ay wow, in love ang adik. Ay, sorry. Hindi pala, sorry. My forever Valentine, Lisa. Ikaw ang pag-ibig ng aking buhay, ang puso ng aming tahanan, at ang nagbibigay ng katahimikan at sa gitna ng lahat. Ikaw ang nagbibigay saysay sa lahat. Ikaw ang bumubuo sa akin. Maligayang araw ng mga puso by President Bangag Marcos Jr. Kilig yarn, Ma'am si Tars. Kilig si Ma'am si Tars, no? Oo, kinilig si Ma'am si Tars, yun. Gumalaw ang tenggol. Kilig-kiligi kayo ngayon, ah. Grabe kayo kiligin, ah. Ha? Iba yung kilig ni Ma'am Shitters, eh, oh. Oo, grabe, no? Ikaw ang nagbubu. Ganun pala, no? Ano to? Dugyot serye? May dugyot serye din pala sa palasyo. Galing, eh, no? Sabi nga ni Tori, diba? Wala namang adik na gwapo't maganda. Lahat pangit. So, alam na this. At speaking of walang adik na maganda at gwapo, ang gandang pinagkakaisahan. Grabe, no? Grabe, hindi nakita ko din tong picture ni Vice President Sara Duterte na to. Grabe to, sabi ko. Grabe, kaya galit na galit si Auntie Claire. Si Lisa Araneta Marcos kay BP Sara. Putay na. Sabi nila, putay na, ang dami na natin pera pero hindi tayo naganda. Samantalang ang Duterte, pinagtutulong-tulungan na natin, ini-impeach na natin, wala man lang ka wrinkles sa mukha. Samantalang tayo, para tayong wrinkles na tinubuan ng mukha. Diba? Kaya marami nagagalit kay Bibi Sara. Ikaw ba naman, diba? Ganda yarn. Kaya yung mga, sila Dilima, sila Ontiveros, si Baklang Percy Paloma, si Reneco, yung mga bayot na mga anti-Duterte dyan, pati si Saba ko. Ingit sa mga Duterte kasi ganda. Ganda lang, panalo na. Oo. Si Dilima, utang na, mukhang paa. Ay, sorry sa mukhang paa. Patawad po, patawad. Wala Dilima, nagkataon na mukha ka talagang paa. Pagpasensyahan mo na. Oo. Ito yung pinakamalapit. Ewan ko lang kung totoo to, ha. Hindi ko sure kung totoong sinabi ni Auntie Claire to, ha. Breaking news. Papaimbestigahan natin, may nakalap kaming impormasyon na konektado ang mga Duterte sa stain files na yan. Lahat na lang ba, Auntie Claire? Konektado na naman ng Duterte pati dito sa stain files na to. Parang nilahat mo na. Anak ng timang ka naman, Auntie Claire. Dito tayo. Ewan ko lang kung totoo itong sinabi ni Auntie Claire na to, na na tawag dito na sinabi niya na kasabwat ang mga Duterte dito. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Pero kung ano man yun, Auntie Claire, minsan Auntie Claire medyo medyo itahimik mo ang iyong bunganga. Dahil masyado ka ng abuso sa iyong hininga na puro ka fake newsan lamang ang mga pinagsasabi mo. Okay?
Dito naman tayo. Ayan. Tito Soto, Tuta Soto. Tuta Soto. Tuta Soto gusto talagang inisin ang Chinese. Kapag may nag-uudyok sa'yo na mag-react at hindi mo ginawa, nakakainis yun. Mas gusto kong maging nakakainis. Sabi ni Tito Soto. Kaya pala ibig sabihin, so sa lahat po ng mga Pilipino na na naiinis kay Tito Soto, sinasadya niya pala yan. Mas gusto niya daw na nagmumukha siyang kainis-inis. Okay. Galing mo naman. Ganun pala kayon. Ganun pala yun, Tito Soto. Hindi namin na-inform, no? Eto na, may umiiyak na. Ang layo pa ng 2028, umiiyak at nangangatog na ang buong kalamnan ng sundalong kanin. Alam kasi niya na ang daming kabalbalan at kagaguhan ng mga pinaggagawa ng tarantado at kalahating kabaro ni Commodore Ilong. Ito si Tokayo Jason no? Iba din bumanat Hindi, alam nyo, sa totoo lang, yung lahat ng pinaggagawa nila ngayon, ibabalik sa kanilang lahat yan. Kaya nga pilit nila na gusto nilang mawala or hindi manalo. Kasi talaga ito aminin man natin sa hindi, na kapag kahit na walang impeachment, walang lahat tong issue na to, mananalo at mananalo si Vice President Sara Duterte bilang presidente. At kahit magkaroon pa ng impeachment at mas grabe pa or triple pa ang paninira, mas doble pa ang paninira ngayon na ginagawa kay BP Sara, mananalo pa ring presidente itong si Vice President Sara Duterte. Wala na silang iba talagang makakayang gawin. Kasi lahat na ginawa na nila. Umupa na sila ng mga vlogger. Umupa na sila ng mga media. Yung mga nagpapakalat ng Facebook, ng fake news. Umupa na sila ng mga Facebook page na mag-post ng ka-fake news ang BP Sara. Lahat na kinuha na nila. 'Di ba? So, tingnan nyo ngayon, kampi-kampi na lahat yung mga dating nagsusuwagan noon. Yung dating mga nagduduraan, naghahalikan na ngayon. 'Di ba? So, talagang kahit anong gawin nyo, Trillanes, magiging presidente pa rin si Vice President Sara Duterte. Itaga mo yan sa mata mo. Taga mo yan sa mata mo. Hindi na mababago yan, ha? Kaya iyak na lang. Oo, tama yung sinabi ni Sir Jason sa. Eto naman, dito naman tayo. Ang pagdurusa ni Bong Revilla ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa isang sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan kung saan ang inosente ay pinipilit at binubusalan. Di alam niyo yung about dito kay ito sa totoo lang alam ko medyo may mga tao talaga na hindi pa rin naiintindihan etong issue ni former Senator Bong Revilla na palagi na lang daw nakukulong, ito ganyan. Alam nyo, mga banateros, mga kabiyaya, si Bong Revilla yung isa sa mga lihitimong patunay na kapag hindi mo sinang-ayunan ng kagustuhan ng Administrasyong Marcos, ay gigipitin kanila, kagaya ng ginawa sa kanya ngayon. 'Di ba? Ito na lang sample, si Vice President Sara Duterte. Sinabi na rin to ni Vice President Sara Duterte noon na gusto siyang kontrolin ni Marcos Jr. Katulad na lang yan yung budget sa pagiging sa DepEd. Biglang alam naman natin noon na naging DepEd Secretary itong si Vice President Sara Duterte, 'di ba?
ikinuwento ni VP Sara Duterte na idadaan ng pondo doon or bibigyan ng pondo ang DepEd. Kung hindi ba ako nagkakamit, DepEd ba? Tama. Tama, DepEd. DepEd Secretary. May ibibigay na pondo doon pero sobra. Halimbawa, 10 billion ang ilalagay na pondo sa DepEd. Na ayun yung naka-audit. Pero, ang ibibigay lang talaga sa DepEd ay nasa 5 billion. Tapos yung 5 billion ay kickbacks na. Magiging kickback na yon. So yun yung pagkakakwento. Hindi ko lang masyadong itugma yung pagkakasabi ni VP Sara, pero ganyan na ganyan, no. Ngayon, hindi pumayag si Vice President Sara Duterte sa ganung kalakaran. Kung ano yung naka-audit na budget para doon sa DepEd, yun din ang ibigay nyo. Huwag nyong bawasan. Ayun yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noon. Na etong administrasyon ay nagalit nga sa kanya. Kasi nga inuunti-unti nila noon na parang pasunurin si Vice President Sara Duterte, pero hindi nila kayang mapasunod. Na parang maging kaisang bituka nila na kayang-kaya din magnakaw, 'di ba? Ng pera ng taong bayan. So hindi nila napasunod si VP Sara, kaya anong ginawa kay VP Sara ngayon, 'di ba? Pinagtutulong-tulungan nila si VP Sara at ini-impeach pa, gusto pa nilang pabagsakin kasi nga hindi nila isang bituka. Hindi nila yung gusto nilang yung gawain nila ay ayaw gawin ni VP Sara. So ganun din yan kay Senator Bong Revilla. Unang-una, para lang masabing may napapakulong na mga big fish. Kasi hindi naman din talaga masasabing hindi big fish etong si former Senator Bong Revilla. Kilala to. 'Di ba? Kilalang personalidad 'yan. So para lang may masabing makulong, eto, ginawa nilang divert si Senator Bong Revilla na kaso na sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang, hanggang ngayon wala pa rin na ipapaliwanag or na ilalabas si Bernardo mapatungkol sa ibinibintang kay Revilla. Sa halip nga, naging witness pa sila eh. Hindi nga sila makukulong eh. Diba? Ang lupit, diba? Huwag mo lang banggitin ang pangalang Romualdez at Marcos, absuelto ka. O isa pang dahilan, yung hindi, ito paulit-ulit ko na namin sasabihin, isa pang dahilan yung pagpirma or hindi pagpirma ng mga kamag-anak ni Senator Bong Revilla na nasa Congress sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung iisipin nyo mga banateros, mga kabiyahe, hindi rin tayo basta-bastang magbibigay ng opinion na, uy, nakulong si ganito kasi nakulong na yan dati. Oo, kriminal yan kasi nakulong na yan dati. Utangin na. Wala bang yung kay Napoles nga, hindi nga natin alam kung ano talaga totoo dun. 'Di ba? Nung panahon na yun, si Enrile, hindi naman din nakulong ba sila yung iba dun? Si Senator Bong Revilla lang atang natatandaan ko nakulong dun at sumuko. Tututusin, nakakabilib nga to eh. Etong taong to, si Bong Revilla, kasi nga, para mapatunayan niya sa taong bayan na malinis ang konsensya niya, sumusuko siya, hindi siya nagtatago. Hindi siya nagtatago na, wala akong ginawang kasalanan eh. Yun ang gusto niyang ipahiwatig sa taong bayan, kaya siya sumuko. Hindi dahil sa ibang sinasabi ng iba na, 2 beses na nakulong, kriminal talaga yan, kriminal. Kagaguhan mo yun. Ibahin nyo ibahin nyo po yung ganyang mindset, kasi hindi po yan maganda, no? Hindi po yan maganda yung ganyan na pananaw. Kailangan nating aralin bago tayo dapat magsalita. Kagaya lang nitong bayot na to. 'Di ba? Sabi niya, Rodrigo Duterte is worst president, Sara Duterte is the worst vice president. Ikaw naman ang pinaka-worst na bayot. Bayot ka na nga, pangit ka pa.
Lahat na ng ano, ng kapangitan nasa ina. Puta na bayot, mukha ni Shrek. O inaasar niyo ako Shrek, di ba? Ito ang mukha ni Shrek. Eh, may ilong pa lang, oh. Ilong, mata, putang inang yan. Ikaw ang pinaka-worst. Putang na, ikaw ang gay version ni Auntie Claire. Gay version yan. Putang na to, alam niyo sa totoo lang, nung nalaman kong attorney to si Palsis, sabi ko, attorney siya? Yung mga ganong argumento niya sa mga interview, attorney siya. Ang tanong, may mga kaso kayang na ipapanalo tong mga to? Hindi, curious lang ako. Nakakabobo kasi. Ito pa, oh. De La Rosa, go. At ko, ano to? Perpetrator sa drug war case ni Duterte. So ito, may panibago na naman silang diversional tactic. Yung si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo naman ang kanilang gagawing diversional. 'Di ba? Para pagtakpan yung alin? Yung sakit ni Marcos Jr. Alam ko na yung mga ganyang ano nyo. Alam na namin yan. Oo. Yung mga ganyang strategy nyo, ano na namin yan? Huling-huli na namin yan, ha? Huling-huli na yan. Hindi ano yan, huling-huli na namin yan. Wag nyo kaming gawin tanga. Eto, ano na naman to? Diversional tactic na naman to. Diversional tactic na naman to para malihis na naman yung mga issue na dapat nilang harapin. O ngayon, di ba? Eto na naman sila. May ano na naman sila sa ano. May ano na naman sila sa tawag dito. May ano na naman sila, may panibagong panakip-butas na naman sila. Ang galing, di ba? Sige lang, ayahan nyo. Happy kayo ngayon, soon iyak kayo dyan. At ito pa. Nagulat ako dito, sabi niya, mambabatas, umaasa na katulad ni Noynoy Aquino ang magiging presidente sa 2028. So ibig sabihin gusto mo manalo si Bam Aquino. Okay. So gusto mo ulit magkaroon ng tulay na walang ilog. Ang galing mo, ha? Tulay na walang ilog, bars. Ang galing, ha? Tapos gusto mo ulit na merong mamatay na mga sundalo na basta-basta na lang mag-order, basta-basta na lang papabayaan ng mga sundalo at mamatay sa gitna ng laban. Gusto mo ba yun? Hindi ko alam na ano pala to. Etong si Rize. Hindi ko alam na tawag dito. Hindi ko alam na ano siya. Dilawan pala to. Dilawan pala to. Hindi rin natin lang. Baka mamaya kaplastikan lang din, no? Yung mga ganung bagay, eh. Parang namamlastik lang para lang masabing ginasa gitnaan siya. Kasi pag sinabing ikaw ay maka-Duterte, pag nagkomento kang maganda sa Duterte, maka-Duterte ka na. Diba? Bagay, mas okay na yun kaysa magkomento ka kay Marcos, adik ka. Ano iniyak nito? Tuwang-tuwa kami nung inendorso siya ng Pangulo at ni Inday Sara. Tapos nagulat kami, pati ang kalaban niya ay inendorso rin. May narinig ba kayo sa amin kahit nasaktan kami? Sino inendorso? Inendorso ni BP Sara? Sino? Si Kiko? Si Kiko inendorso ni BP Sara dati ba? Ewan ko, ha? Tuwang-tuwa kami nung inendorso siya ng Pangulo at ni Inday Sara. Tapos nagulat kami pati ang kalaban niya ay inendorso rin. May narinig ba kayo sa amin? Okay.
So, ibig sabihin, pag nagpa-endorse pala kayo, hawak nyo na yung utak ng tao, ganun. Gusto ni BP Sara na ano eh. Gusto ni BP Sara na patas. O, inendorso ko kalaban mo, inendorso kita. Bahala na kayo. Taong bayan na ang magpapasya kung sino iboboto sa inyo. Walang mali dun. Ba't ka nag-iiyak? Sumbat yarn? Anong bat? Anong bat? Ito si Chaka Claire, oh. Castro, sinabing mas nakakahiya ang maging anak ni dating Pangulong Duterte. Wah! Nagsalita yung tsurarat ang puta. Nahiya ka? Gago, mas nakakahiya na maging nanay ka. Sorry ah. Kung ako ang magiging anak mo, Ante Claire, ikakahiya kitang naging magulang kita. Magulang ko naging kupal. Dito to. Kung ako magiging anak ni Ante Claire, nakakahiya. Ako kung magiging anak ako ni Pangulong Duterte or sino man sa mga Duterte, proud ako. Putang ina, yan ang nag-iisang pangulo bukod kay magsaysay. Yan na lang ang naging pangulo na talagang ginampanan niya ang trabaho niya bilang pangulo ng bansang Pilipinas. Proud ako dun. Putang ina, kung ikaw maging na magulang ko, sana pinutok nyo na lang ako sa labas. Tangina to, lakas ng loob eh, no? Pakapalan na lang talaga ngayon, no? Kapal ng face mo, ha? Kapal may ganang magsabi niyan. Galing, ha? O, eto, Castro. Sinabing maraming Pilipino ang naniniwala sa sinabi ni Sharon Cuneta na mali si BBM ng pagpili kay BP Sara. Pati kami dinamay mo na sa ano mo, ha? Maraming Pilipino sumasang-ayon kay Sharon. Bakit tad-tad ng bashing si Sharon Cuneta kung sinasang-ayunan ng Pilipino yung gago? Fake news ang puta. Fake news yarn. Fake news ang hayop. Nung lakas maka-fake news si Ante Claire, no? Fake news ka na, Ante Claire. Wala ka nang may rebat. Puro na lang ka-fake news ng pinagagawa mo. Natip na babaeng to. Wala na daw, sang-ayon daw ang Pilipino. Hayop na yan. Kagaguhan mo. At eto na nga. Lumabas na ang tunay ni Tulfo. Tunay na ugali ng mga Tulfo. Binastos dito ang Pangulo. In process, why not take it down? Immediately, that's bullshit. I am not going by it. You know for fact that a lie, that's a fake news. Shame on you, sabi ni Rapi Tulfo. Tanggol na tanggol ah. Mukhang talagang mukhang magiging totoo nga yung Risa Ontiveros and Tulfo in 2028. Grabe. Mukhang talaga kayo dun, ha? Mukhang dun talaga kayo pupunta, ha? Oo, sa Tulfo ha? Iba din. Iba din ang Caracas si Tulfo, todo tanggol na kay Marcos Jr. Malupit. At speaking of Tulfo, niloko na ni BP Sara ang taong bayan ng harap-harapan pero di pa rin nila alam. Anong tingin mo sa amin kasing tanga namin ikaw? Na para hindi namin malaman? Anong tingin mo sa amin kasing tanga mo? Anong pinagloloko? Saan kami niloko ni Sara? Saan? Sa 125 confidential fund? Dahil nga doon nalaman yung laptop scam eh. Gago. Ilang bulati na lang pipirma sa inyo, hindi pa kayo nagbabago. Kupal. So eto, sabi ni Attorney Harry Roque, may karapatan na kung tawaging bangag si Marcos Jr. Dahil pati sarili niyang kapatid, kinumpirmang bangag siya. Panis. Totoo naman Diba? Sinabi ni Amy Marcos sa harap ng Iglesia ni Cristo
sa harap ng miyembro ng Iglesia ni Cristo at sa iba't ibang mga relihiyon at sa buong Pilipinas na si Marcos Jr. ay adik. Diba? Kapatid niya yun. Ngayon, tanong dyan, ano ba yun? Malakas na bang ebidensya yan? Oo, kapatid niya yan, putang ina. Kasama niya yan na simula bata hanggang sa pagtanda. Lahat ng, pati nga siguro pagtuli, o tuli man si Marcos, pati pagpapatuli niyan, alam niya yan. Diba? Pati unang jowa, pati unang ano niya, alam niyan. Tapos parang sasabihin niyo, mas kailangan paniwalaan namin si Auntie Claire kaysa kay Aimee Marcos. Di wow. Gago. Ang malaking kabobohan yung ganun. Totoo naman tawagin ko siyang bangag. Bangag si Marcos. Ba't kayo magagalit sa akin? Ba't kayo magagalit? Sinabi ng kapatid niya yan. Di dapat yung kapatid niya yung doon kayo magalit sa kapatid niya. Tinatawag niya kapatid niya na adik. Ano ba naman yan? At eto na nga. Dito tawang-tawa ako dito sa video ni Vince Dizon eh. Well, clearly naman na hindi to ghost project kasi may nakatayo. May nakatayo naman daw doon sa project ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. May nakatayo naman daw, sabi ni Vince Dizon. So hindi nga naman ghost project. Pero ang tanong, Vince Dizon, silip ka ng bakit kailangan pang mapuntahan ng vlogger yun na si Madarahog bago mo puntahan? So, ibig sabihin, dapat na ba naming isipin na kung hindi nag-viral yung mga video ni Madarahog, ay hindi mo rin talaga pupuntahan? Ganun ba? Ito naman si Vince Dizon, ang aga mo naman magpakilala sa amin. Nung una-una, pinapalakpakan kita rito sa channel ko, pero ngayon, wala na eh. Obvious na yung pagiging tuta mo ni Marcos eh. Diba? Hanep na yan. Sa bagay, may bali-balitang tong si Vince Dizon ay gusto rin tumakbong vice presidente. So ilang kayo maglalaban? Ikaw, si John Vic, si Vico Soto, si Hontiveros, si Tulpo, sino pa ba? Si Torre, si Trillanes, si Leni Robredo. So 8 kayo versus BP Sara Duterte. Ang galing. Ang dami nyo ha. Iba rin ng karakas nyo ha. Kakaiba yung ano nyo ha. Kakaiba yung ano nyo, yung timplada ng utak nyo. Ang lapit nyo. Ito ha. Ito na at tawag dito. May papanood po ako sa inyo. Mamaya na ho natin pakita yung loob ng tawag dito nung black leather bag ni Marcos Jr. na hindi daw mabitaw-bitawan. Ano na daw tawag dito? Mawala na daw ang lahat. Maiwan lang daw ang lahat. Kahit si Lisa Araneta Marcos. Wag lang daw yung black leather na yun. So ang tanong dun, anong laman nun? Mamaya papakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa Yusek kay na may ginawang basahin natin. Ex-Yusek Bersamin may ginawang video affidavit na mag-uugnay kay PBBM sa katiwalian. Malupit to. So, panoorin na natin. Mayroon umanong hawak si Congressman Leandro Leviste ng CCTV footage, pati ng video affidavit ni dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay raw kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Pero ang palasyo, pinasinungalingan ng mga aligasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Usual.
Hindi lang daw basta written affidavit ang ginawa ni dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, gumawa rin umano si Bersamin ng video affidavit tulad ng ginawa ni dating Congressman Zaldico. Ba tayo pa ilabas? Ang video hawak daw ni Batangas Representative Leandro Leviste, pero pagilinaw ni Tino, hindi niya nakita mismo ang sinasabing video affidavit ni Bersamin. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa... Putangin ako, di ba naman kayo sandamakmak ng mga tanga? Magsasalita kayo ng ganyan na hindi nyo pa inilalabas yung video. Malamang haharangin na yan. Makakabuelo na yung kabila na paano yung gagawin nilang panghabla dyan. Tulonggis. Di nag-iisip. Kickbacks and corruption ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Kwento na yan ni Leandro dahil sa bahay niya ginawa. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Pero pinakita raw sa kanya ni Leviste ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Bersamin. Walang yan ka naman kasi Leviste, dahil mong papakitaan yan, hindi pa sa amin. Diyan pa sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ano ba naman yan? Bahay ng batang kongresista. Merong CCTV footage na pinakita sa amin si Congressman Leviste of Adrian Bersamin going to his house. Okay. So, residence ni Leviste. Tapos magkasama sila, pumapasok at saka lumalabas ng bahay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha sina Leviste at Bersamin. Pero nauna nang sinabi ni Leviste na hindi siya magbibigay ng bagong pahayag at panoorin na lang daw ang mga sinabi ni Tino at Representative Egay Erice. Sabi ni Tino, hindi lang si Leviste ang may hawak ng tinatawag na Bersamin files. May kopya rin daw nito si Taal Batangas Mayor Nene Bainto na kamag-anak ng mga Bersamin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng kanyang panig si Mayor Bainto. Siyempre, makakaano na yan dyan. Makakagawa na ng tawag dito. Makakagawa na ng dahilan dyan, ng Malacanang. Buray mo, sinabi nyo agad, hindi nyo muna inilabas yung video. Tulonggis. Pero bakit kaya hindi sinama ni Tino ang mga ito sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Sagot ni Tino, atras abante raw kasi si Leviste. Nasisi ka pa tuloy. Isang concern din niya kung bakit atras abante siya ay concern for Adrian Bersamin himself. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. Panawagan ngayon ni Tino, imbestigahan na ng ombudsman si Bersamin para malaman ang katotohanan. Pinabulaan na naman ng palasyo ang aligasyon ng korupsyon laban sa Pangulo. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay ating pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating grupo. Di wow. Sabi ko sa inyo Hindi ako nagkamali, di ba? Hindi nakagawa agad ng paraan. Nakakuha agad ng Nakakuha agad ng taktika si Auntie Claire. Tanga mga tulonggis kayo hindi nyo. Dapat kasi pinakita nyo muna yung video bago nyo sinabi na may hawak kayong video. Tulonggis. Tatanga-tanga Mga tatanga-tanga talaga. No. So, yan mga banateros, mga kabiyaya. Ito pala, yung leather bag. Ayan papakita ko na sa inyo yung leather bag na binabanggit nila. So, ito kasi ay isang post ng isang netizen na na sabi niya nga, ito pala yung excuse me.
Ito pala yung binabanggit ni Saldico na maiwanan na ang lahat, wag lang daw ang black leather bag. Ano kaya laman yan, no? Kayo mga banateros, letter A. Mag-ano tayo i-comment nyo dyan, magbotohan tayo. Letter A, dokumento. Letter B, tools. Letter C, pulburon. Or letter D, ano? Ano yan? Baril. So, comment nyo na lang dyan sa baba. At ating babasahin yan. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? May comment nyo na lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. The next performance will start momentarily.